Sinong hindi nakakakilala sa tinaguriang hari ng komedya ng pelikulang Pilipino? Kilala rin siya bilang matulungin sa kapwa at mapagmahal sa kanyang pamilya. Marami din itong nakasamang mga babae, ngunit walang pinakasalan kahit isa sa kanila. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ng nag-iisang king of comedy na si Dolphy dito lamang sa Si Dolphy o Rodolfo Vera Quezon sa tunay na buhay ay ipinanganak noong July 25, 1928. Ipinanganak sa P. Herrera, Tondo, Manila sa amang mekaniko na si Melencio Espinosa Quezon at mananahing si Salud Vera Quezon. Pangalawa sa 10 magkakapatid si Dolphy. Nagsimula ang hilig sa pelikula ni Dolphy nang magtinda siya ng mga kutkuting pagkain tulad ng mani at butong pakwan sa isang sinihan sa mura niyang edad. Ang 1936 Hollywood classic na Gone with the Wind ang unang pelikula in Technicolor na napanood niya. Noong World War II naman, sa edad na 17 ay kinuha siya ng choreographer na si Benny Mac bilang isa sa mga miyembro ng chorus dancers ng Avenue Theater. Lumabas na rin noon si Dolphy sa Orient Theater bilang komedyante sa stage name na Golay. Ang aktor na si Fernando Po Sr., ama ng naging matalik na kaibigan ni Dolphy na si Fernando Po Jr., ang unang nagbigay sa kanya ng break sa pelikula. Unang pelikula ni Dolphy sa edad na 19, Ang Dugo ng Bayan ay Remember Bataan, gamit ang screen name na Rodolfo Quezon. Naging radio talent din siya noong late 1940s nang kunin siya ng radio show writer, producer and director na si Conde Ubaldo. Sa mga show ni Conde nabuo ang comedy duo ng Dolphy at Panchito. Sa pamamagitan naman ng kapwa niya radio talent noon na si Pancho Magalona ay nakapasok ng Sampaguita Picture si Dolphy noong 1952. Ang Sa Isang Sulyap Mo Tita ang unang pelikula niya sa Sampaguita kasama ang magulang ni Francis Magalona na sina Pancho Magalona at Tita Duran. Sa Sampaguita rin sumikat ng husto ang comedy duo na Dolphy and Panchito. Matapos gampanan ang papel ng binabaing kapatid ni Lolita Rodriguez sa Jack and Jill noong 1954, sumikat ng husto si Dolphy bilang solo comedy act. Nang magtapos ang kontrata niya sa Sampaguita, ay nilisan niya ito. Mistulang walang trabaho si Dolphy dahil walang gustong kumuha sa kanya. Inalok siya ng may-ari ng ABS-CBN na si Eugenio Jenny Lopez ng isang TV show, Ang Buhay Artista. Nag-air ang Buhay Artista noong 1964 sa Channel 3. Kasama ni Dolphy sa show ang dati niyang partner na si Panchito. Sa direksyon naman ni Ading Fernando. Naging hit sa mga manunood ang English-Tagalog translation segment ni Dolphy at Panchito na nauna nilang ginawa sa kanilang guesting sa Tawag ng Tanghalan noong mid-1960s. Bukod sa Buhay Artista ay gumawa rin ng radio program si Dolphy. Hindi rin nagtagal ang pagiging jobless ni Dolphy sa paggawa ng pelikula. Nakagawa rin ng mga proyekto sa independent movie productions ang komedyante tulad ng Lea Productions, Balatbat Productions, Pilipinas Productions, Sultana Productions at ang Dilanor Productions ng kaibigan niyang si Fernando Po Jr. Naging hit ang mga pelikula niya sa production company ni FPJ na Captain Barbell at Daigdig ng Fantasya na parehong inirelease noong 1964. Naging movie producer din si Dolphy noong 1965 nang itatag niya ang RVQ Productions. Noong 1969 ay ipinalabas ang biggest hit ni Dolphy, Pacifica Falaypay. Noong 1971, naisip nilang gawin ng RPN 9 owner na si Kichi Benedicto ang sitcom na Jan and Marcia. Pagkatapos ideklara ang martial law ng presidente ng Pilipinas noon na si Ferdinand Marcos, umere noong 1973 ang Jan and Marcia sa RPN 9. Kasama niya si Nida Blanca.
Naging hit agad ang show at tumagal ito ng 17 taon sa ere, 1973 hanggang 1990. Nakagawa rin ng siyam na movie version ng TV show mula 1974, 75, 77, 80, 83 hanggang 86 at 1991. Noong namang 1978, bumalik sa gay role si Dolphy nang gawin niya ang tatay kong nanay kasama si Nino Mulak sa ilalim ng direksyon ng nirerespetong direktor na si Lino Broca. Nominated for Best Actor, FAMAS at Gawadurian si Dolphy habang nanalo namang Best Child Actor sa FAMAS Awards si Nino. Matapos na makakuha ng mga negatibong publicity dahil sa pagtana nila noon ng singer-actress na si Zaza Padilla sa US, bumalik si Dolphy sa Pilipinas at ginawa ang TV show na Home Along the Realest 1992 sa ABS-CBN. Tumagal sa ere ang show hanggang 2003 at nagkaroon ng dalawang movie version noong 1993 at 1997. Nagkaroon din ito ng spin-off na Home Along the Airport 2003 sa ABS-CBN. Noong 2001 naman, ginampanan ni Dolphy ang role na Walter Dempster Jr. o mas kilala bilang Walterina Markova sa pelikulang Markova Comfort Gay. Kasama ni Dolphy sa pelikulang ito ang mga anak na sina Eric at Jeffrey Kison at sila ay nanalo ng award na Prix de la Meilleure Interpretation sa Brazil's Belgium para sa pelikulang ito. Nakagawa na mahigit 200 movies si Dolphy. Huling pelikulang ginawa niya ay ang Father Jejemon noong 2010 at huling TV show niya ang Pidol's Wonderland sa TV5. Ngayon, dadako naman tayo sa mga babaeng naging bahagi ng buhay ng Comedy King na dahilan ng kanyang pagkakaroon ng 18 anak. Sabi nga nila, ang lalaking may sense of humor ay madaling makakuha ng mga magagandang babae. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi lamang puso ng mga Pilipinong manonood ang nakuha ni Dolphy, kundi pati na rin ang ilan sa mga babae mula sa labas at loob ng showbiz. Sa kanyang authorized biography na isinulat ng director-actress na si Bibet Orteza, ay sinabi ni Dolphy, "Ang mga talagang minahal ko, mabibilang sa daliri ng kamay. Huwag na nating bilangin ang nakafling at masisira ang abakos ng incheck." Nagsimula si Dolphy sa showbiz nung siya ay 19 years old pa lamang. Una siyang na-inlove sa babaeng nagngangalang Aida Javier. My first love was Aida Javier who came from a family of musicians. Mahusay siyang magpiano. Maiksing description ni Dolphy kay Aida. Si Ingracita Grace Dominguez ay isang aktres. Naging artista noon sa entablado si Grace at ang kanyang unang pelikula ay ang Hiwaga ng Langit noong 1952. Nagkakilala sila ni Dolphy noong late 1940s. Ayon kay Dolphy, in our skit, she stood motionless, kunwari portrait, habang kinakantahan ko ng Mona Lisa, Mona Lisa. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni Grace sa relasyon nila ni Dolphy, nagbunga pa rin ang kanilang pagmamahalan ng 6 na anak. Sila ay sina Manny, Salud, Rodolfo Jr., Freddy, Edgar at Raul. Tumigil sa showbiz si Grace upang ituon ang panahon sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanilang mga anak habang nagtatrabaho si Dolphy noon sa Hong Kong bilang isang comedian performer. Sa kasamaang palad, naghiwalay pa rin sila ni Grace noong 1963. 3 naman sa kanilang mga anak ang pumasok sa showbiz. Pumanaw naman si Grace noong 2007 dahil sa isang malubhang sakit. Sa kanyang biography, nabanggit ni Dolphy ang kanyang hilig sa mga mistisa. Hahagod ka nun, titingnan mo ang mga kamay kung malinis. Kung nakayapak, titingnan mo ang kuko. Wala akong foot fetish, pero kung may karumihan ang kuko, kita mo agad kung balahura. Maganda nga, pero balahura, bakit pa? Kaya hindi na nakapagtataka na nagkagusto si Dolphy sa actress na si Gloria Smith. Nagkaroon sila ng 4 na anak na sina Mariquita, Carlos, Geraldino at Edwin. Edad 36 na noon si Dolphy
nang makilala si Alice Baby Smith na 17 taong gulang lamang. Artista rin siya, Pamela Ponte ang screen name, sabi ni Dolphy. Nagkaroon sila ng 4 na anak na sina Ronaldo, Enrico, mas kilalang Eric Quezon, Madonna at Jeffrey, mas kilala rin bilang Epe Quezon. Sa ngayon ay nakabase na sa California si Alice kasama ang kanilang anak na si Madonna. Sila ang may-ari ng restaurant franchise na Pinoy Pinay. Noong late 1960s ay nagkagusto si Dolphy sa isang babae na hindi taga-showbiz. Nakilala ni Dolphy ang nurse na si Evangeline Tagulaw habang nagsushoot sila sa isang ospital. Nagkaanak sila ng isa at pinangalanan nila ang Romel. Si Romel ay sumama sa kanyang ina nang mag-migrate sila sa Amerika. Hindi na nagbigay pa ng ilang detalye ang komedyante patungkol kay Evangeline. Muling na-inlove si Dolphy sa mga taga-showbiz. Nagkagusto siya sa veteran actress na si Pilar Pilapil na nakasama niya sa sikat na pelikulang Pacifica Palaypay. Nagkasama rin sila sa pelikulang El Pinoy Matador sa Spain noong 1969. Sa biography ni Dolphy ay nagbigay ng komento si Pilar. Anya, Dolphy is funny on screen but in person he's very quiet. A gentleman, thoughtful, attentive without knowing it. At that time, I had a need for a father image. He was loving and so very focused on taking care of me. I was like a little girl, so happy. Dagdag nito. Taong early 70s naman ay nakarelasyon rin ni Dolphy ang isa pang aktres na si Lotis Key. I also almost married her, sabi ni Dolphy. Inamin rin ng aktor na ang mga naging babae niya ay minsang nagkakasabay-sabay. Ang mga babae ko kadalasan nagkakasabay-sabay, nag-overlap sila. Ayon kay Lutis, nagsimula raw marahil ang kanilang pagtitinginan ni Dolphy dahil magkaiba silang dalawa. I think we were attracted to how very different we were from one another. We traveled together, made movies together, and had a lot of crazy laughing times. Hindi nagkatuluyan sina Dolphy at Lotis at sa ngayon ay nakabase na sa Minnesota. Noong 1981 ay nakatrabaho ni Dolphy si Alma Moreno na noong mga panahong iyon ay karelasyon ang action star na si Rudy Fernandez. Ginawa nila ang pelikulang Teacher's Pet at habang ginagawa nila ito ay nakipaghiwalay si Alma kay Rudy at doon nagsimula ang relasyon nila ni Dolphy. Nagkaroon sila ng isang anak, si Van Dolph. Hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Taong 1989 nang iwan ni Dolphy si Alma sa Hong Kong. Nagpalabas din ng farewell letter si Alma para kay Dolphy at ibinigay ito sa press. Ipinaliwanag din ni Dolphy sa kanyang biography kung bakit hindi nag-work out ang relation nila ni Alma. Ang nahirapan ako doon sa lifestyle niya. Hindi ko type ang palaging may tao sa bahay mula umaga hanggang madaling araw. Ibig kong sabihin, okay ang magkabisita. Ang dalawin ka ng mga kaibigan mong reporter. Pero naging araw-araw na yon at hindi lang dito sa Manila. May mga usap-usapan noon na si Sasha Padilla ang dahilan kung bakit iniwan ni Dolphy si Alma. Ayon kay Dolphy sa kanyang biography, nang naging kami ni Sasha, nabulabog ang buhay namin. Nawalan ako ng show, tinanggal ang mga commercials ko. At that time, we seriously thought of living in the States. Nakabili na kami ng bahay doon eh. Nais daw magpakasal noon ni Dolphy at Sasha. Pero tila palaging meron daw humahadlang upang huwag itong matuloy hanggang sa hindi na nila ito naging priority. Actually kami, hindi na namin inaasahan yan. Total ganun na rin naman ang pagsasama namin na parang higit pa sa ikinasal. So hindi ko na iniisip. Kung matuloy, matuloy. Kung hindi, hindi. Kasi kami ganun na rin naman ang attitude namin, sabi ni Dolphy. Nagkaroon ng anak si Dolphy at Sasha, si Zia. May adopted daughter rin sila na si Nicole. Nananatili si Sasha sa tabi ng Comedy King matapos itong ma-diagnose sa sakit na chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ilang buwan ding nakipaglaban si Dolphy sa kanyang sakit. Si Dolphy ay may 18 na anak ngunit hindi siya ikinasal.
Ayon sa ibang pahayagan ng ikinuwento ni Comedy King ang kanyang buhay sa author ng kanyang biography na si Bibet, ay humihingi siya ng tawad sa kanyang mga pagkukulang noon. Actually, he's very sincere and consistent in saying na humihingi siya ng tawad kung may mga nasaktan man siya. Lagi niyang sinasabi na kung may nasaktan man siya, hindi niya talaga sinasadya. Samantala, mahigit 300 milyong piso ang naiwang ari-arian ng Comedy King. Iyon ang kanyang naipundar sa loob ng maraming taon niyang pagiging isang artista. Karamihan daw dyan ay real estate properties na kung saan-saan na ngayon ay pina-action na ng kanyang mga anak. Sinabi ni Eric Quezon na ipinagbili na nila ang properties na iyon para maituloy ang commitment ng Dolphy Foundation na magbigay ng scholarship ng mga deserving na kabataan. Ang iba naman ay hahatiin daw ng pantay-pantay sa lahat ng 18 anak ni Mang Dolphy. Pero niliwanag nila, ang mga anak lamang ang makakahati sa kanilang share. Wala isa man sa ina ng mga anak ni Dolphy ang makakaparte sa kung anumang mapagbilhan ng mga ari-arian. Pumanaw si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa screen name niyang Dolphy sa edad na 83. Ayon sa inilabas na official statement ng Makati Medical Center, pumanaw si Dolphy July 10, 2012, 8:34 p.m. due to multiple organ failure secondary to complication brought about by severe pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, and acute renal failure. Noong 2010 ay ginawaran siya ni Pangulong Noynoy Aquino ng Grand Collar Maringal na Quintas of the Order of the Golden Heart. Iyon ay bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa show business at lalo na sa kanyang mga kawang gawa. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.